Yeah. Yes, ma'am. Bago po Yeah. ang ating pasada balita talakayan at ang ating mga paglalahad ng mga ulat balita, gusto ko po sanang kuhanan ka ng iyong panimulang reaksyon hinggil po dito sa huling hirit ng panggigipit at pang-aabuso ng Kongreso ni Martin Romualdez dahil sa araw na ito ngayon ay isinagawa pa rin nila ang walang katuturan at mapanupil na TRICOM hearing at pinapahanap pa tayo sa CIDG upang arestuhin at i-deliver sa altar ni Benny Abante, ni Dan Fernandez, ni Paduano at nila Akop at nila Pimentel ng mga busadong alipores ni Martin Romualdez. Ma'am, would you like to have some reaction regarding this nonsense but scandalously abusive TRICOM huling hearing daw dyan sa Kongreso? Alam mo Eric at mga kababayan, no, when the dust has settled, no, and tapos na tayo sa madilim na kabanata ng kasaysayan natin na ito, Martin Romualdez will go down in history as the worst Speaker of the House this country has ever had. At makikita ninyo kung gaano kahalaga ang leadership because ang Marcos trademark, no, na lalong pinaigting at pinaliwanag talaga, naging mas klaro under Martin Romualdez is yung panunupil ng karapatan, yung pinakamataas na karapatan ng bawat tao, at yun ay the freedom of expression, no, the right to free expression. PRRD, napakalinaw niya yan. Siya nga nagsasabi sa amin, pabayaan niyo sila kung ano yung sinasabi nila. No, that's why if you look back, no, during PRRD's time, I was in the communications of PRRD, wala kaming pinapansin na mga critics. Wala. Kasi maliwanag sa amin yung freedom of expression, and we got it from our leader. No? Wala kaming pinapatulan na ordinaryong mamamayan. And in fact, yung aming strategy noon, Eric, was to just do our mandate, no? Tell the Filipino people what the programs of the presidents are, and what else, no? The executive branch of government, kasi ganun yung mandato. And then what does that do? Of course, it gives the people a sense of well-being, no, na merong ginagawa ang gobyerno para sa inyo, dito na pupunta ang pera ninyo, and then as a result of that, the trust of the people for their government increases, and then there is that collaborative effort to rebuild your country, di ba? So maliwanag yung intindi. Tapos ngayon itong si Martin Romualdez, Romualdez talaga ito, at saka yung they bear the stamp of the dictator Ferdinand Marcos Sr. na mapanupil din sa karapatang pantao, di ba? Ganyan din ang record ng pasista at plunderer na si Marcos Sr. na talagang he bore down on walang press freedom nung panahon niya. And now, yan ang ginagawa na pinapatawag ang mga ordinaryong mamamayan. No, kasi in the age of information, everybody has a platform. No, they can speak their minds, they can say whatever they want because that is their right, no? So at tapos pinapahabol pa tayo. Yun nakakatawa doon, Eric. Alam naman nila wala tayo sa Pilipinas. Basta ba't kayo pumupunta sa bahay ko? No, they're spending great amounts of money and vast resources of the government to search for people that they know where they are. They already know where we are, di ba? Hindi naman nagtatago dito. Hindi ako nagtatago. Nasa Japan ako, and I am now under the protection of the Japanese government because the Japanese government understands and agrees that the government of the Philippines is a fascist government and oppressive, and that it persecutes its perceived political enemies, even though all you are doing is criticizing government. And this is what I really appreciate about a civilized country like Japan. And this is what Marcos has done to our country. Ginawa niya tayong hindi na sibilisado. Para na tayong banana republic. Na biro mo pa pupuntahin mo sila Crisette, sila Trixie, etc. Dahil nagsasabi lang sila ng impormasyon. Alam mo bakit? Kasi ang dami nilang katiwalaan sa gobyerno. Ang dami nilang gustong itago. And most of all, wala silang respeto sa Pilipino. No? Nakakahiya po at wala pa po nakita tayo na ang Kongreso ay naging instrumento ng lantarang panunupil sa karapatan sa malayang pamamahayag at kalayaan sa pagsasalita. It was never done before. Yes, Marcos Sr. did it in a martial law declaration.
but Yeah. not Congress doing as an instrument of Yes. persecutor and oppressor of the people. Instead, ang Kongreso at Senado dapat ay bulwark o dugtungan at daluyan ng pagprotekta sa demokratikong karapatan at mga kalayaan ng mamamayan. Pero dito kay Martin Romualdez at kay Marcos, walang kahihiyang ginamit ang Kongreso. They do not just apply yung law warfare o yung batas ginagamit nila sa mga kritiko upang hambalusin, gipitin, paluhurin at supilin. Not just about the law warfare, but even the instruments of Congress as an institution of democracy. Ma'am Lorraine, tama ka nga sa sinabi mo, nakakahiya at napakamalinaw na itong ginawa ni Martin Romualdez na dinala niya sa pinakalugmok at pinakamababang antas ng kawalang kahihiyan ang Kongreso, ang House of Representatives will go down the history na siya na ang gumawa na kanyang ginamit na arma sa panunupil, panggigipit, pananalasa sa karapatan ng mamamayan at para lamang proteksyonan ang kanyang personal na political ambition. Mantakin mo, Ma'am Lorena, mga kababayan, si Colonel Grijaldo is an active colonel, senior officer ng PNP. Wala siyang kasong kriminal o administratibo, wala siyang pending warrant sa korte, hindi korte ang nagpakulong sa kanya, kundi ang Kongreso ni Martin Romualdez without any charges against him. 6 na buwan siyang walang kalayaan, walang sahod, walang sweldo, hindi nakapag-Christmas, nakapag-New Year sa kanyang pamilya at pinabayaan siyang parang basura mismo nila Marbil at nila Torre na ito ay active senior officer ito, mga kababayan. Yun ang dahilan kung bakit kami ni Ma'am Lorraine ay hindi po kami nagtatago, nagkaroon kami ng self-preservation. Ang self-preservation po upang kami makapagsalita, hindi kami dikmain ng walang karapatan at kalaban-laban, ay isang karapatan namin na ipagtanggol ang aming sarili. Hindi kami nagtatago. We are on self-preservation mode. Sapagkat wala kaming kalaban-laban kapag dinakma kami, ikukulong kami sa city jail, kagaya ng nangyari kay Colonel Grijaldo. At yan ang kanilang gustong gawin na kahit wala na kami dyan sa Pilipinas, hahabulin pa rin nila kami the way they painted Atty. Harry Roque as a demon, a criminal, na wala pang paglilitis. Kaya Ma'am Lorraine, gusto kong kuhanan ka ng reaksyon dito sa pati CIDG at NBI ay priority tayo na pauwiin o kaya ay hanapin upang iharap man lang at mapakulong nila sa huling mga araw nitong balasubas na TRICOM at mga komitiba ni Martin Romualdez sa panunupil sa mga karapatan sa pagpapahayag at pagsasalita ng taong bayan. Ma'am Lorraine. No, yung mga kababayan, no, Eric, ang Estado ay isang napakamakapangyarihan na makinarya na napakarami nilang karapatan at wala tayong kalaban-laban dyan kung hindi tayo magkakaisa. At naiintindihan yan ng mga political theorists. No? Sila mismo ang nagsabi, ang tawag ni Hobbes dyan sa Estado, Leviathan, halimaw, malakas, di ba? So, napakahalaga na tayo ay binabalanse natin yung kapangyarihan na yan. Ang taong bayan ay kaya niyang rendahan ang Leviathan na yan. No? So, yung ginagawa ngayon ng CIDG, ng NBI, etc., ng Marcos administration, that will go down talaga in history. Talagang record yan, naka-record yan, at hindi nila malalampasan yung mancha na yan. No? Hindi nila ma-erase yan, yung ginagawa nila. And ang sinasabi kasi, Eric, no, yung mga nakikita ko, akala ko ba tapang-tapang ninyo? Ganyan. Ba't kayo natatakot? Talaga natatakot kami. Leviathan yan eh. No, Leviathan yan. Alam namin kung anong kayang gawin niya. Naramdaman na namin ni Eric yung bigat ng kamay ng Marcos administration na tinanong lang namin si Tambaloslos, si Mr. Malaking Chan, pinakaganid, no? Yung loser na yan, no? Tinanong lang namin sa kanya, hoy, Tambaloslos, totoo bang 850 million ang pang-travel mo? Saan ka umaabot, Mars? Iba, ginaganon-ganon natin siya. Nagtatanong tayo, and because of that, we were illegally detained. When? Yeah. During PRRD's time, no, even the other presidents, no, if you ask something like that, they don't even bother. They don't even, they understand that it is part and parcel of a democracy for people in media, for ordinary citizens, and it is part and parcel of our responsibility to ask.
no, to investigate that media right now is not doing, no, to their utter shame. So Correct. itong ginagawa ni Marcos, no, napakadelikado yan. So buti na lang lumalaban tayo. Hindi pwedeng hindi tayo lumaban dito. No? Ayos. Agree ako dyan, Ma'am Lorraine. And in fact, before po itong unang pasadang balita tungkol sa impeachment gimmick nila ni Martin Romualdez sa kanyang kahambugan at ambisyosong sobrang-sobra na maaga pa gusto niya magpresidente na at wawasakin niya ang sabi mo nga political annihilation of the entire political family para lamang masunod ang kapritso niya. Kaya ito pa, Mama, challenge ngayon sila. Ma'am, challenge sila ngayon ang Kongreso, pati si General Torre. Bakit hindi nyo imbestigahan ang Kabataan Party sa malaganap na akusasyon ng panggagahasa? Hindi lang pala isa ito. Ito lang ang nagreklamo. At ngayon, kinikerry na ito ng Inquirer, ng iba pang media, dahil una nating sinambulat yan dito sa bigwas ng Agila. Na-pick up nila, sinundan nila, o ngayon, pameme ang TRICOM sa pag-imbestiga dito sa mga panggagahasa at mga kaabusuhan ng Kabataan Party na kasama nila ngayon dyan sa loob ng Kongreso. Ganon din po ang mga panawagan kay General Nick Torre to conduct an immediate intervention rescue sa kabataan na nare-recruit sa mga organisasyong ito, lalo na sa headquarters ng Kabataan Party, at nang habulin po ang mga itinuturong involved na opisyal ng Kabataan Party sa panggagahasa sa mga miyembro nila. Ma'am Lorraine, wala pong galaw ang Gabriela, walang moves si Ontiveros, tahimik si Lola Laila de Lima, pameme si Martin Romualdez na mga kasama niya itong mga inaakusahang organisasyon, at si Nick Torre walang responde sa panawagang i-rescue ang mga kabataang winawasak ng Kabataan NPA Recruiter Party List na ito. That's very good, Eric. No? That's very good na ganyan sila kasi ito yung mga pinaka-ambisyosong mga tao yata sa Pilipinas ngayon. Kahit si Risa Ontiveros gusto mag-president niyan. Si Laila, hindi Laila de Lima siguro gusto mag-senador ulit, etc. Ano, lahat yan. Sila Nick Todd. Lahat yan, may mga ambisyon niya mga yan. Siyempre si Tambaloslos, alam na natin, di ba? Gusto na niya maging emperor of the universe, di ba? So noong pa yan, mga ambisyon na yan. So maganda na nakikita natin yan. Kasi hindi na nila matago-tago, Eric. Yung ambisyon nila. Kahit na para makita ng taong bayan, kasi hihingiin nila ang tiwala ulit ng taong bayan at some point, 'di ba? Hihingiin nila yung sa boto, etc., 'di ba? Pero for the record, hindi alamin ninyo ito, alalahanin ninyo ito. Si Laila de Lima, si Risa Ontiveros hindi nagsasalita tungkol dito sa panggagahasa, no, ng mga kabataan dito sa Kabataan Party List. Si Tambaloslos, natural, si Tambaloslos, wala tayong aasahan talaga dyan. Kahit ano pa sabihin niya, kasi -49 yung trust rating niya, di ba? So kahit na umuulan sa labas at basang-basa ka niya, tapos pag sinabi ni Martin Romualdez, alam mo umuulan, i-check mo muna kung totoo, di ba? Wala nang naniniwala sa'yo, Martin. Walang may gusto sa'yo. Diyos ko, Martin, gumising ka nga. Ano ba yung hinihit-hit mo? Grabe, ang lakas ng tama mo, pare. No, so, pero itong sila Risa Ontiveros, may naniniwala pa dyan di ba? Pero ngayon nakita niyo, no, hindi sila nagsasalita. Tikom ang bibig nila pagdating sa CPP, NPA, NDF, mga komunistang terorista na ang target ay ang mga anak natin, the most precious things in our lives, no? So, agree. Ma'am, balikan natin yan at baka makakuha din tayo maya-maya ng update sa kaganapan dyan sa mapang-abuso, mapanupil at walang katuturang TRICOM na yan na pati tayo ay pinapa-aresto dahil pinanindigan natin ang ating kalayaan at karapatan na ginagarantiya ng saligang batas. Eric, may sasabihin lang ako kasi mga kaibigan ko yung nandyan. Kaibigan ko yung mga humaharap dyan ngayon. Sila Mark Lopez, si Crisette Loretta Chu, sila Trixie, no? Humaharap sila. And very bravely, no? Very courageously. I tried to stop them, but they couldn't be stopped. No? So, because for me, it was futile. No? Futile. Bababuyin lang kayo dyan. Pero pumupunta sila dyan. Bilib na bilib ako sa kanila. Sila Joey, no?
Mga kababayan, panoorin nyo sila. Ito ang mga totoong nagmamahal sa bayan. Hindi nila kailangan pumunta dyan, no? Marami silang haharapin na hamon kung hindi sila pumunta. Whether pumunta sila or hindi, pero humaharap sila ngayon sa makababuyan na mga ama pang abuso at mga arogante na nandyan na talagang tinatanggalan at ng karapatan nating lahat sa malaya na pamamahayag at pag-express ng ating opinion. Panoorin niyo sila para makita ninyo kung gaano nila kamahal ang Pilipinas, no? Yeah. On my part, Ma'am Lorraine, talagang hindi talaga ako pupunta kahit nasa Pilipinas pa ako. Sapagkat pag-aaway talaga kami. Halimbawa, tatawagin ako ni Benny Tanga, makasuntukin kong mukha niya sa harap ng plenaryo. Kulong talaga ako niyan. O itapon kong mikropono kay Peduano nang Yeah. kung gulat-gulatin niya ako. I will really do that. I know. Hindi ko lang sila tatawagin kagaro court. Kaya I know. hindi kulong pa rin ako, di ba? Kaya useless na pupunta ako because hindi ko talaga papayagan yung the way Yeah. sinabihan ni Benny Abante si MJ Kiambao na, di ba tanga ka? Tanga ka eh. Again, no? Apologize ka. O, tapos ang sagot ni MJ, naawa nga ako eh. Opo, Your Honor, sir, tanga po ako. Well, how that, Ma'am Lorraine? Yeah. Tapon kong mikropono sa kanya. Nagkakagulo talaga sa plenaryo na yan. Di kulong ako. Gagapusin ako, ingungudngod ako. Kaya ano pong punto na I will never allow them Correct. na labagin at lapastanganin ang karapatan ng mga mamamayan sapagkat mamamayan tayo. Sila ang dapat rumispeto sa batas at sila dapat na magprotekta ng mga karapatan na ito. Pero the way they can yung kanilang pag-power trip, bastusan, panduduro, pangbubuli, intimidation, at talagang papahiyain ka, pag sumagot kay papakulong ka, alam natin ang mangyayari, ma'am, no? Kaya hindi ako pumunta. Yeah. Umiwas ako not because natatakot kami. Pero makikita nyo talaga kung nangyari yan, na nakuha ako at pipilitin akong humarap doon, na itatapon kong mikropono kay Paduano at kay sa kanila kung babastusin nila ako. Gulo talaga yun. So, para hindi mangyari yun, step ako. Kasi hindi ko kinikilala. Isa pa pala yan, ma'am. I never recognize their authority to intervene in the right of the people to free speech and freedom of expression. Ang kalayaan sa malayang pagpapahayag at kalayaan sa pagsasalitang malaya ay hindi absolute, pero ito ay fundamental. Kung may reklamo sila, mag-file sila ng kaso individually, not to use Congress to suppress and violate these rights. Kasi ma'am, nakalagay talaga sa saligang batas, no law shall be passed bridging freedom of speech and freedom of expression. So anong kalukuhan ito? Fake news daw ang gagawin nila na i-regulate. Kusot na lang yun. There is no fake news other than Marcos himself leading the fake news to deceive the people and Martin Romualdez. So kung fake news, di magkaso ka. Pero hindi mo gagamitin ito na excuse para lantaran o large scale na lumagin ang karapatan sa kalayaan sa pagpapahayag at malayang pagsasalita. Kaya hindi ko kinikilala ang kanilang otoridad sapagkat ito ay abuso. Yan pala ma'am ang rason sa mga kababayan natin. Hindi kami duwag ni Ma'am Lorraine. I do not recognize dahil may karapatan silang pakialaman ang free speech and freedom of expression. Bagamat hindi yan absolute, yan ay fundamental at ipaglalaban namin yan, ipaglalaban ko at kung mali ako, nag-abuso ako sa free speech at freedom of expression, they can file cases but not use Congress to suppress us. Yan ang posisyon ko. Yeah, same pareho tayo, Eric. On my part, I'm not going to be party to my own oppression, no? I'm not going to be party to all that. And like you, I don't recognize their authority over me to muzzle me and all that, no? So and the reason I'm also here is I don't need permission from anyone to be free. And if I stay in a country where the president, I can't even think of him as the president, while Bongbong Marcos is still there, who is a fascist, no? And he's a very weak leader who just lets everybody torment us. My freedom will be curtailed and I cannot allow that, no? So pareho tayo na I have to be able to speak freely. And yun totoo yung kalayaan na nararamdaman ko na I don't need to ask anybody's permission to speak freely because alam mo, palaki ako ni Digong, no?
Hmm. Habang katrabaho ko siya, yan ang talagang idinikdik niya sa communications niya. Kahit siguro sa mga taong nakapaligid sa kanya, no, na the highest freedom is the freedom of expression. Pabayaan Hmm. niyo sila. Ganun Yeah. siya. No? I agree.